Hi guys! Magandang umaga! Ayan, ang aga natin natulog kagabi. Grabehan yon. Hindi ko na tinuloy yung pag-update natin para maaga tayo makapag-update. Kasi syempre, bagong buhay na tayo. Ayan, alagaan ang sarili. Lagi na lang puyat. So, eto na. Sana masanay kayo na may update tayo tuwing umaga. Ano po, alam niyo naman, hindi tayo gumagaling-galing. Grabehan na mabuti yung boses ko bumabalik na. Pero anyway, andito na naman nga po akong muli nagbabalik ang nagmamaganda ninyong kachismos ang Kim Pao upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kay Kim Chu and Paula Avellino. And para po sa umagang ito, ang tatalakayin natin at pag-uusapan din patungkol dito sa isang malaking pasabog na finally ay kanila na pong ini-reveal. Actually, tinanong ko ito nung isang araw kung nakikinig kayo sa vlog natin. Kung nanonood kayo sa vlog natin, inungkat ko to. Yung malaking pasabog na yan ay naku-curious ako kung ano since malapit na. At finally nasagot naman na. So, ano kaya yon? Malaking pasabog na yan. So, eto, yung atin pong pag-uusapan ngayong ngayong umagang ito, ayan, nasanay na ng gabi. Actually, medyo disappointed, pero happy pa din. At least may ganap ang Kim Pao, di ba? So, pero bago po yan, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell na nandyan sa baba para maging updated ka at ma-notify ka rin tuwing may bago tayong chika at balita about sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kay Kim Chu and Paula Avellino, sagot na natin yan. And eto nga sa umagang ito, buena manong comment muna tayo. So, sabi dito ni Madam Edita, na, edit na Donza, magandang gabi. Hi, umaga. Hello, Miss Gandara, gandang araw po. Palibasa, sanay tayo ng gabi. Alam mo ba, pag binabash nila ang Kim Pao, tatawa na lang kami kasi sa huli sila pa rin ni Kim Chu and Paolo Avellino. May nakita kami at nabasa na may secret girlfriend si Pao. Yung Jody Tarasic, sino naman yan? Alam namin matagal na yan, break up na sila. Kasi hindi sila nagkaintindihan. Okay. Hindi sila bagay. But for me, bakit isisingit pa yan? Dapat supalpalin ang nagbigay ng mga fake news. Wala sila respect sa kapwa. Bakit ba? Siguro naiinggit lang sila sa kay Kim at Pao. Alam mo, Miss Gandara, nakakainis Kahit ganyan bakit ganyan sila? Hindi ba nila nakata ang kabaitan? Nakikita siguro ang kabaitan sa Kim Pao. Bagay si Kim and Pao, especially kay Kim, napaka-humble, family-oriented, hindi madamot, very talented woman, marunong siya sumayaw, umawit, mag-play ng guitar at drum, mag-majorette, mahilig, mag-gym at mahusay umarte bilang artista. Maraming humahanga kay Kim Chu. Simpleng babae, walang kaarte-arte. At higit sa lahat, very beautiful, maamo mga mata niya at mukha. Kaya yan, ugali ang hinahanap ni Mr. Paula Avellino. Kaya I pray for them na sila na ang magkatuluyan at magkaroon ng pamilya. Both are in love. God bless. Guys, asahan nyo na yan. Kahit ano pong i-highlight natin na kagandahan at kabutihan ni Kim Chu, hindi makikinig ang mga yan. Isa lang naman po ang sagot, ha? Yun ay dahil may kanya-kanya po tayong bet. At syempre, yung bet natin, ipapatalo ba natin? Syempre, hindi. Ngayon, feeling nila dahil si Kim Chu ngayon yung pumasok parang sa eksena dahil wala na si Pau at yung kung sino man, lahat na naka-love team o lahat ng nakarelasyon, sa lahat ng mga nakarelasyon at naka-love team ni Paula Avellino na nakagain niya ng fans, since si Kim Chu yung bago, lahat ng yan may masasabi dahil feeling nila kalaban niya nung bias nila even though walang ginagawang masama si Kim Chu.
Kahit makita man na nila lahat ng sinasabi natin kabutihan ni Kim Chiu, kabaitan, kahit walang ginagawa siyang masama, kakainin lang nila yon. Lulunukin lang. Alam mo yung tinatawag nating pride. Kahit minsan alam nating talo tayo dahil mataas yung pride natin, ano pa rin, laban pa din. Parang ganun po yung mga yan. Kahit nakikita nila yung kabutihan ni Kim Chiu, kabaitan, kahit wala itong ginagawang masama, dededmahin nila kahit nakikita nila. Dedma lang. Ito ang lagi niyong tatandaan, guys. Kung si Jesus nga may basher, tayo pa kayang mga tao lang. 'Di ba? Si Jesus, grabe, ang dami niyang bashers, ang dami niyang daming kumakalaban sa kanya before. Ngayon, meron pa rin na mga hindi naniniwala sa kanya. Hindi ko maintindihan. Actually, kinikilabutan ako pag mayroon akong naririnig na gano'n. Samantala, dumakoy naman po tayo dito guys sa na to. Meet Your Garden remake para sa Kim Pao na pinupush ng mga fans kasi bagay daw ang dalawa na i-remake po, hindi pala adaptation, the remake, Meet Your Garden adaptation. Di ba bongga? Well, bagay naman talaga. Nagulat lang ako kasi, bakit naisipan, saan nang galing, bakit naisipan ang Kim Pao? Kasi parang out of the blue, bigla na lang, parang bagay sa kanila. Kasi nag-trending si Barbie Shoe dahil nga sa, biglaan at hindi natin po inaasahan, bumulaga talaga sa mga tao. Yung masakit na balita. Pero in fairness, bagay talaga sa Kim Pao. Pero alam nyo guys, may mas isya-shock pa pala ako. Dahil even sina Christopher Min, pinag-uusapan yan. Abaw. At ang nakuha kong sagot, bakit naiisipan pala ng mga tao, kung bakit para i-remake po, or hindi pala, para sa adaptation ng Meet Your Garden ay ang Kim Pao, dahil magkamukha pala si Barbie Shoe, si Sunshine at saka si Kim Chiu nung kabataan ni Kim. Kasi 'di ba chubby face si Kimi noon, and hawig nga naman daw. Kaya kung meron man pong bagay na daw po dito gaganap sa adaptation ay ang Kim Pao. Ano nga natin, panoorin natin to guys. At ikinukumpara po si Sanchay kay Kim Chiu. Nung bago pa lang po si Kim Chiu sa PBB, hawig naman talaga. Ay, Pati galawan, hawig naman talaga. At ngayon nga po, nasikat na si Kim Chiu, inahambing na siya kay Sanchay. Totoo naman yun. At saka ito si Kim Chiu kasi nung panahon niya, nung nag-aaral pa siya, talagang number one siyang elementary lang. Tutok na tutok siya. At kung hindi daw yun mapanood at hindi siya maka-uwi sa kanila ng oras, mabilis, doon na lang siya sa kantin nila sa school. Sa harapan ng school nila, nanonood na lang doon siya muna. Oo, matindi ang influensya nila. Itong Nature Garden na to, hindi mabubuo ang maghapon ng mga Pinoy pag wala ang Nature Garden. Yan ang kumabog. Tama. Yan ang kumabog sa... Marimar! Samantala, dumako naman nga tayo ngayon guys dito sa My Love Will Make You Disappear, ang totoong movie ng Kim Pao. So, nung isang araw, panay tayo ng tanong, ano kayang meron sa February 12? Diba sabi, can't wait to share kasi mayroong pinaplanong pakulo para sa Kim Pao. Sana nga daw po ay matuloy yan dahil napakaganda. Meron din tayo nabalitaan na kesyo may meeting po ang mga admins daw na mga Kim Pao fans. So, nag-expect ako ng something big. May mga nagko-comment ng concert ng Kim Pao. Pero, eto na, finally, ni-reveal na kung anong meron sa February 12. Medyo disappointed kasi, sinasabi ko na nga ba naman huwag kasi mag-expect kaya ganyan. Pero at least, I'm still happy dahil may ganaps pa rin ang Kim Pao. So, ayan guys, nakakakilig pa rin at nakaka-excite naman. Ito na ang official poster
poster ng Kim Pao ng My Love Will Make You Disappear. Abay, mag-a-appear na po sa February 12 nila with Kim Chiu and Paul Avellino. Ayan na guys, ang inaabangan natin official poster din ng Kim Pao. So, no more overthink malala. Ayan na po ang kasagutan. Official poster po pala ang ganap sa February 12. Ayan, sa may nagsasabi na ibabalik sa February 12 ang playdate. Napaka-imposible po nun. So, ano po siya? Official poster ng Kim Pao. I-a-appear na nila. I-release na nila. And ayun, I am happy dahil alam na po natin ang mga sunod dyan na after po nilang i-release ang official poster po ng My Love Will Make You Disappear. Kasunod na po niyan ang promotion, ang mga mall tours. So, nakakatawa. May mga hula-hula na ako nabasa kung kailan. Pero syempre, abangan pa rin natin ang official announcement. Anyway, hanggang dito lang muna ating update. Maraming salamat guys sa inyong pakikinig. And don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Maraming salamat.